Isang pinagpalang umaga pong muli po sa atin pong lahat. Kumusta na po kayo? Gaya po ng palagi kong kinagawian sa umpisa po ng lahat po ng aking kapahayagan ay palagi ko pong sinasabi sa inyong lahat na wala po akong ipinakikilala po na kahit na ano po para sa aking sarili, isa pong hamak, isa pong aba na tagapagpahayag po kung ano po ang nilalaman ng ating banal na libro. At ang lahat nga pong nilalaman nito ay nagmula po sa ating Diyos na kataas-taasan, sa atin pong banal na Espiritu Santo. At dahil nga po ang ating Espiritu Santo ay may nais po siyang ipahayag ko po sa inyong lahat, sa susunod ko na lamang po ipagpapatuloy po ang lahat pong nilalaman nito. At yun nga po, sa pagbabalik tanaw po nung nakaraan kong kapahayagan nung isang linggo, ayun nga po ang kung paano po ang liham ng ating mahal na Birheng Maria ay napunta po at nakarating po sa aking mga kamay at kung paano ko po nabigyan po ng tumpak pong kahulugan ang mga nilalaman nito na siya pong naging dahilan at sanhi po. Kaya po ang ating banal na Espiritu Santo ay ang basbas po ay ipinagkaloob po sa akin upang nga po ang panalangin, ang liham na yon ay maging sandata ko po sa pagharap po sa lahat po ng kampun po ng dilim at sa pagbibigay din po ng kagalingan at lunas sa napakarami pong uri po ng karamdaman. Yun nga po ay ang Seritorio Dimititis po. Ang Seritorio Dimititis po ay maraming beses ko na sa sarili ko po o pang araw-araw ko pong pamumuhay na yung pong kanya pong taglay pong kapangyarihan po ay akin na pong nasubukan po. Lalo po nung panahon po ng COVID po. Ayon po sa ating banal na Espiritu Santo, ito'y magiging sandata at panlaban ko sa lahat ng kampo ng dilim. Ilagay ko lamang daw po ito, yung liham, sa malinis na tubig. Malinis po ng tubig para po hindi siya magkalat. Pwede po natin siyang ilagay sa tibag. Ilagay sa tubig. Then pag nababad na po siya dyan, ay pwede pong inumin kung kinakailangan po. Sa mineral water, then ilagay ko po ito. At kung kinakailangan din po na gamitin sa pagpapaligo o pagpupuna sa may mga matitindi pong karamdaman, may mga matitindi pong lagnat, ipupunas nyo lang po ito. Then ayon po sa ating banal na Espiritu Santo, napakasagrado, napakadakila ng lahat ng letra at ng mga salitang nakalagay po dito. So mamaya ipapakita ko po sa inyo na ito po iinumin ko. At wala pong masamang mangyayari sa akin. Ang hatid po nito ay kaligtasan at kagalingan. Pwede nga po natin itong iwisik sa mga tao pong nanlilisik ang mga mata po sa atin, sa mga kampon po ng dilim. Parang kung sa iba yung ginagamit sa pagbabasbas, ito po ay pwede rin din pong gamitin. At kung talaga daw pong mabagsik po ang kalaban, ay pwede kong sangkapan ng asin na nagmula din po sa akin. Yan daw po ang magiging sandata ko. Dahil nga po inilantad ko po sa inyo ang lahat, ang kampon po ng kadiliman ay hindi rin po sila palamang dahil yun pong kanila pong tago po nilang Reyna. At yun nga po ay walang iba po kundi si Magdalena, ang aking pong magiging matindi daw pong katapat sa tagisan po ng dilim po at liwanag. Kung ang atin pong Espiritu Santo,
ay mayroon pong si Ritorio Dimititis, ang kampon po ng Diablo, ang kanila pong reyna pong si Magdalena po, ay mayroon naman pong tinatawag po nilang Magnifico Cintorio po. At yan po ay nito lang din po ay ibinigay po nila ang basbas sa kanila pong reyna. Kung ang si Ritorio Dimititis po ay nagmula sa Diyos na kataas-taasan, ang Magnifico Cintorio po ng kampon po ng kadiliman ay siya naman po ang reyna ng kaila-ilaliman po sa dagat po, na nagbabagang asupre po at ng apoy po. Ilang buwan po, ilang panahon mula ngayon po ay malalantad na po sa ating lahat ang matindi pong tagisan po ng dilim po at liwanag. Kaya kapit lamang po kayo dahil ang atin pong banal na Espiritu Santo'y kailanman po hindi po magpapabaya po. Ito na po yung mga huling panahon na talaga pong matinding digmaan po ng kampon po ng liwanag at dilim. Ayon po sa ating banal na Espiritu Santo, si Magdalena po, Magnifico Cintorio po, mang-aakit ng husto upang akayin kayo sa ganap na kasalanan at sa makamundong pamumuhay, gamit po ang kanyang malamyos pong tinig. Habang ang hamak po ninyo at aba po ninyong lingkod, ang tanging armas ko lamang po ay ang matindi ko pong pananampalataya at pagpapaubaya po sa ating banal na Espiritu Santo, kasama po ng si Ritorio Dimititis at ng Lacandiwa po. Yan daw po ang itatawag niyo sa akin. Hindi po ako isang albularyo o hindi rin po ako isang doktor o doktora po. Ito po ay nasubukan kong napakagaling sa lahat po ng uri ng mga sugat po. Ang pinaghalo ko po na asin at asukal na mayroon din pong sangkap na nagmula po sa inyo pong hamak na lingkod. Hindi na po magtatagal. Ang kampon po ng kadiliman ay aktwal pong sa mga mata po natin ay talaga pong sila po ay magpaparamdam. Hindi na po magtatagal dahil talaga pong ramdam na ramdam po nila na dito po sa ibaba ay mayroon po silang katapat at mayroon pong magtatanggol po sa kampon o sa mga alagad po ng liwanag. Hindi po kayo mag-iisa. Ito po, ibinabad ko po yung panalangin or liham na sinasabi po ng ating banal na Espiritu Santo, ang si Ritorio Dimititis po. Huwag po nating bibinyagan ng masama ang liham o ang papel na ito, dahil ito daw po ayon sa ating banal na Espiritu Santo ay napakadakila at napakasagrado po. Iinumin ko po ito bilang patunay po sa inyo na wala po itong halo na kahit na ano po na ikapahahamak po ng lahat po. Si Ritorio Dimititis po, pwedeng pag uminom kayo ng gamot, gawin yung tubig. Kung matindi po yung lagnat ninyo, pwede nyong ipunas o gamitin pampaligo po ninyo. At kung talagang mabagsik ang kalaban, pwede pong sangkapan po ng asin po na nagmula sa akin, na may halo pong sangkap na tanging ako lamang po at ang banal na Espiritu Santo ang nakakaalam. Si Ritorio Dimititis po. Wala na naman po tayong oras. Mag-iingat po ang lahat dahil ang Magdalena, ang reyna po ng dilim, ay hindi po pahuhuli. Ang Magnifico Cintorio po ay siya. Habang sa Espiritu Santo po ay ang si Ritorio Dimititis. Taglay ng hamak at aba po ninyong lingkod. Hanggang sa muli po. Wala na naman tayong oras. Bye-bye! Paalam at mabuhay po tayo pong lahat.